channeling your energy. Your soul calls here. Capricorn, 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 Sun, Moon at Rising. Andito tayo today for your weekly reading at ang angel number mo ay 333. Kung nakikita mo ang 333 ng paulit-ulit sa oras, resibo, number, message o kahit saan na hindi mo naman sinasadya, pakinggan mo to. Kasi ang energy na lumalabas dito parang may parte sa buhay mo na matagal mong pinipigilan, kinikim-kim o hindi mo ginagamit ng buo. At ang interestingly, hindi lang ito tungkol sa love. May connection ito sa talent mo, trabaho mo, pera mo at confidence mo sa sarili. Parang may bagay kang alam mong kaya mong gawin pero dahil sa responsibility, pagod o dahil may mga tao masyadong maraming sinasabi, napapaisip ka rin minsan ng worth it pa ba? May patutunguhan ba itong ginagawa ko? May ilan sa inyo na may work situation ngayon na tahimik lang pero napapansin nyo kung sino ang mayabang, sino ang mahilig magchismis at sino ang kumukuha ng credit sa trabaho ng iba. At Capricorn, may isang bagay akong gustong sabihin sa'yo. Huwag mong maliitin ang kakayahan mong matagal mo nang pinaghirapan. Kung hindi ito tumama sa'yo, huwag pilitin. Pero kung habang nagsasalita ako, may specific na tao, trabaho, talent o sitwasyon na biglang pumasok sa isip mo, baka yun mismo ang message na kailangan mong marinig ngayon. At para malinaw, hindi ito tungkol sa paghihintay na ako ang unang magme-message sa inyo. Kayo ang unang mag-message kung gusto nyong magpa-reading or private reading. Hindi po ako unang nagme-message sa inyo. Maging mapanuri sa mga fake accounts at poster. Ngayon, Capricorn, bakit ganito ang energy mo? Hindi para matakot ka kundi para maalala mong may kakayahan kang matagal nang nandyan, pero baka hindi mo pa ginagamit sa level na kaya mo. Capricorn, dito mas nararamdaman yung pressure mo ngayon. Pera at relasyon, parehong may bagay kang pinag-iisipan ng paulit-ulit. Sa money, may energy ng dalawang pinagkakagastusan o dalawang financial priorities na kailangan mong pagsabayin. Pwedeng bills at pamilya, pwedeng utang at personal needs, pwedeng may perang hinihintay pero hindi mo basta-basta ginagalaw ang hawak mo ngayon dahil alam mong may kailangan kang paglaanan. May ilan din sa inyo na nagtatrabaho ng todo pero parang ang bilis maubos ng pera kaya mas naging maingat ka. Hindi ka na basta nagpapautang, hindi ka na basta bumibili at mas iniisip mo muna kung kailangan ba talaga. Kung OFW ka, possible na may pera kang ipinapadala sa bahay pero may pagkakataon na mapapaisip ka rin na ako naman, kailangan kong alagaan ang sarili ko. At may isang energy dito na parang may taong umaasa sa'yo financially, hindi mo sinasabi ng diretso pero minsan napapagod ka rin dahil pakiramdam mo ikaw ang kailangang maging matatag. Pero Capricorn may magandang movement sa work and income. Hindi ito yung instant na yaman, mas nakikita ko to na pera na dahan-dahang lumalakas dahil sa skills, consistency at trabaho na alam mong kaya mong panindigan. Ngayon sa love, Capricorn, may taong emotionally guarded dito. Either ikaw to o yung taong involved sa'yo. Parang may communication na hindi naging maayos, may mga salitang hindi nasabi, may misunderstanding o may isang taong mas piniling manahimik kaysa makipagtalo. At Capricorn, may isang klaseng tao akong nakikita sa energy mo. Proud, ayan. Hindi necessarily masamang tao pero mataas ang pride. Kapag nasaktan, hindi agad lalapit. Kapag namimiss ka, hindi rin basta aamin. Kaya ang relationship na to pwedeng magkaroon ng ganitong pattern. May nararamdaman, tatahimik, mag-iisip, maghihintay, tapos magpapakita ulit kapag hindi na kayang itago.
Kung may partner ka, Capricorn, possible na pinag-uusapan ninyo ang pera, responsibility, bahay, pamilya o future security. Hindi lang kilig ang issue dito. Mas practical na ang tanong, saan ba talaga papunta to? Kung single ka naman, may possibility na may bagong emotional connection na pumapasok through work, social circle, online interaction or someone na hindi mo agad napapansin romantically. Pero may warning din ha, huwag mong gawing automatic na ikaw ang mag-a-adjust dahil lang gusto mong maging okay ang relationship. Kaya Capricorn, ikaw yung taong kayang magmahal ng tahimik pero kapag paulit-ulit kang binibigyan ng dahilan para mawalan ng tiwala, bigla kang nagiging malamig. At kapag umabot ka sa point na yon, mahirap ka nang kumbinsihin. Kaya ang tanong sa love mo ngayon, hindi lang may feelings ba? Mas malalim. May effort ba? May respeto ba? At kaya ba nitong sabayan yung level ng commitment na kaya mong ibigay? Kasi this time, Capricorn, hindi sapat sa iyo ang salita. Gusto mong makita ang gawa. Capricorn, sa career mo, ang pinakaramdam ko dito ay pagod na hindi mo basta ipinapakita. Yung tipong pumapasok ka sa trabaho, ginagawa mo naman ang kailangan mong gawin, nakikisama ka, pero may mga araw na pagdating mo sa bahay, ayaw mo nang makipag-usap kahit kanino. May ilan sa inyo na may workplace issue na hindi naman malaking away pero nakakairita dahil may taong mahilig mag-comment, mag-chismis o parang gustong malaman lahat ng ginagawa mo. May energy rin ng mayabang na katrabaho o superior, yung feeling na siya ang laging tama kaya minsan pinipili mo na lang manahimik kaysa makipagsabayan. Pero Capricorn, may napapansin akong isang taong may authority sa trabaho mo. Hindi mo kailangang ipagsigawan ng ginagawa mo, yung consistency mo ang napapansin. Kung naghahanap ka ng trabaho, may possibility na magkaroon ng opportunity na mas practical kaysa glamorous. Hindi siya yung trabaho na agad mong sasabihin, ito na ang dream job ko. Pero kapag pinag-isipan mo ng mabuti ha, mapapansin mo mas stable, mas may growth o may potential na kumita. Para sa mga OFW, mas malakas ang energy ng responsibility. May ilan sa inyo na nagtatrabaho abroad pero ang isip na sa Pilipinas, sa anak, magulang, partner, kapatid, bahay, bills. Kaya kahit kumikita ka, hindi mo rin nararamdaman na entirely para sa iyo ang pera. At may isang situation dito na parang may family member o taong malapit sa iyo na hindi mo na kayang suportahan tulad ng dati. Hindi ibig sabihin na wala ka ng malasakit, napapagod ka lang. At baka kailangan mo nang matutong magsabi ng ito lang muna ang kaya ko. Hindi selfish yun. Kung nasa abroad ka at iniisip mong lumipat ng employer, mag-apply sa ibang company, mag-renew, umuwi muna o humanap ng ibang source of income, huwag gumawa ng malaking desisyon dahil lang sa isang bad day. Tignan mo kung pattern na talaga kasi may energy dito na parang matagal nang iniipon ng frustration. Ngayon, tungkol naman sa energy mo overall, Capricorn, parang matagal kang nasa mode na kailangan kong kayanin. Kahit may problema, trabaho pa rin. Kahit may family concern, trabaho pa rin. Kahit may relationship issue, trabaho pa rin. Kahit pagod ka, sasabihin mo sa sarili mo, bukas na lang ako mag-breakdown. Ayun, may delation ng breakdown, Capricorn. At yun ang dahilan kung bakit hindi minsan napapansin na ubos ka na pala. Kaya ngayong period na to, ang kailangan mong protektahan ay hindi lang pera. Energy mo, wag mong ikwento lahat ng plano mo sa lahat ng tao. Lalo na sa workplace. May mga bagay na mas magandang tahimik mong buuin bago mo ipaalam.
Kasi may isang energy dito na nagsasabing mas magiging successful ka kapag mas kaunti ang nakakaalam ng next move mo. Hindi dahil kailangan mong matakot sa ibang tao, kundi dahil hindi lahat ng nakikinig sa'yo ay genuinely happy para sa'yo. At Capricorn, alam mo na kung sino ang tinutukoy ko. Yung taong kapag may magandang nangyari sa'yo, parang may maliit na comment na kailangang isingit. Yung taong kunwari concerned pero pagkatapos mong magkwento, may chismis na kagad. Keep your plans private. Let your results speak. Capricorn, sa energy ng katawan mo, ang pinaka nakukuha ko ay pagod na naiipon sa katawan. Lalo na kapag matagal kang stress pero patuloy ka pa rin sa routine mo. Ang areas na gusto mong bantayan ay batok, balikat, upper back, lower back at tuhod. May tendency na doon mo mararamdaman ang tension o discomfort kapag overloaded ka. Kulang sa pahinga o matagal na nakaupo o nakatayo sa trabaho. May ilan din sa inyo na kailangan maging mindful sa tulog at digestion. Lalo na kung irregular ang oras ng pagkain, puyat, maraming iniisip bago matulog o puro kape para lang makapag-function kinabukasan. Kung may nararamdaman kang paulit-ulit, matindi o kakaiba sa katawan, huwag i-assume na energy lang. Magpatingin sa healthcare professional lalo na kung hindi nawawala. Pero spiritually, ang message ko sa'yo ay simple. Hindi porke kaya mong tiisin ha, kailangan mong tiisin. May mga Capricorn dito na sanay maging provider, sanay maging strong, sanay na kapag may problema, ikaw ang unang gumagawa ng paraan. Pero kailangan mo pa rin magkaroon ng panahon para sa sarili mo. Kumain ng maayos, Capricorn. Matulog kapag kaya. Magpahinga nang hindi kailangang mag-guilty. At higit sa lahat, huwag mong hayaang yung stress ng trabaho, pera, pamilya at love life ay sabay-sabay mong dalhin sa katawan. Capricorn, Sun, Moon at Rising, kung may tumama sa reading na to, kunin mo yung message na para sa'yo at iwan mo yung hindi. Hindi lahat ng sinabi ko ay kailangang mangyari sa bawat Capricorn. Kung gusto mo ng personalized at mas malalim na reading, kayo ang unang magme-message sa akin para magpa-reading. Hindi ako ang unang magme-message sa inyo. Mag-ingat sa mga poster. At kung OFW ka, working locally, may business, may relationship, single or currently trying to figure out your next move, sana may isang bahagi ng reading na nakatulong sa'yo na makita ng mas malinaw kung nasaan ka ngayon. Bago tayo magtapos, gusto ko mag-shout out sa mga Capricorn na OFW na nanonood ngayon. Para sa mga nasa Saudi Arabia, UAE, Qatar, Kuwait, Bahrain, Oman, Singapore, Hong Kong, Taiwan, Japan, South Korea, Canada, Australia, UK, Europe, at US. Alam kong may mga araw na malayo ka sa pamilya pero tuloy pa rin ang trabaho. Para rin ito sa mga single mom na halos lahat ikaw ang sumasalo, trabaho, anak, bills, bahay at minsan pati problema ng ibang tao. Sa mga Capricorn na ngayon ay nag-iisip kung magstay ba sa current work o lilipat na, lalo na kung pakiramdam mo hindi ka na na-appreciate o parang wala ng growth, naiintindihan ko kung bakit mabigat ang desisyon na yan. At sa mga seniors natin na Capricorn, thank you dahil nandito pa rin kayo at patuloy niyong sinusuportahan ng channel. Sa mga students, lalo na yung nag-aaral habang nagtatrabaho o tumutulong sa pamilya, huwag mong isipin na maliit ang progress mo dahil lang mabagal. May kanya-kanyang timing ang buhay. At sa lahat ng Capricorn na tahimik lang ngayon at iniisip saan ba talaga ako dapat pumunta, dito pa ba ako, lilipat ba ako, maghihintay ba ako o kailangan ko nang gumawa ng ibang paraan, hindi mo kailangang sagutin lahat ngayong araw. Thank you Capricorn for spending your time with me and for trusting my readings. Kung nakatulong sa iyo ang reading na to, i-follow o i-subscribe mo ang channel na to, Astro Luna Quest. At kung interesado ka naman sa astrology,
subscribe Astro Luna Quest, Astrology and Birth Chart. At dito po tayo nagtatapos. Thank you so much, Capricorn. Mag-ingat ka sa work, sa pera, sa energy mo. At huwag mong kalimutang alagaan ang sarili mo habang inaalagaan mo ang ibang tao. Protect your peace, protect your money, protect your energy. Huwag kalimutan, hindi mo kailangang patunayan sa lahat kung gaano ka katatag. Minsan, ang tunay na strength ay alam mong kailan ka dapat huminto, uminga at alagaan ang sarili mo. See you sa next reading again. This is Astro Luna Quest. Hanggang sa muli.